Simula nang manalo si Mayor Isko Moreno bilang bagong alkalde ng Maynila, tila nagbago ang ihip ng hangin sa lungsod. Kasabay ng kanyang panunumpa, agad niyang sinimulan ang agresibong clearing operations, binumba ng tubig ang mga kalsada, hinakot ang mga basura, binaklas ang mga illegal vendors, at pinalinis ang mga lugar na matagal nang naisantabi ng pamahalaan. Sa kanyang mga unang araw sa pwesto, umani si Yorme ng papuri mula sa publiko. Marami ang natuwa sa kanyang pagkilos, tila isang taong kay tagal nang inantay ng Maynila upang muling bumangon sa kahihiyan at karumihan. Isa-isa niyang binisita ang mga lugar na dati ay iniiwasan ng mga opisyal, makipot na eskinita, mabahong palengke, at baradong sidewalk. Ngunit sa gitna ng kampanyang ito para sa kalinisan at kaayusan, may isang hindi natitinag. Sa Carriedo Station ng LRT, kung saan dagsa ang mga pasahero araw-araw, isang maliit na pwesto ng hotdog sandwich ang nananatiling nakatindig. Ang may-ari, si Neneng B, isang vendor na ngayoy sikat na sikat sa social media dahil sa kanyang masarap, abot-kayang hotdog sandwich. Marami na ang nag-post tungkol sa kanya, mula sa mga estudyante hanggang sa mga artista. May mga nagsasabing mas masarap pa raw ito kaysa sa hotdog ng mga sikat na fast food chain. Araw-araw, hindi nauubos ang pila sa kanyang pwesto. At sa panahon ng viral content, hindi na nakapagtataka kung bakit siya nakatawag pansin. Pero ang tanong ng ilan, kaya bang linisin ni Yorme Isko Moreno ang pwesto ni Neneng B, na sikat sa social media, dinayo ng mga sikat na influencers? Ma, anong ulam? Mga artista, at pinipilahan ng daang-daang tao araw-araw. Espesyal nga ba si Neneng B? May mga nagsasabing baka raw may koneksyon si Neneng B. May iba namang nagsasabing baka iniwasan ng mga clearing team ang kanyang pwesto dahil sa dami ng taong sumusuporta sa kanya. Ang totoo, kahit si dating MMDA Chairman Gabriel Go ay hindi raw umabot sa lugar ni Neneng B noon. Mula noon hanggang ngayon, takot nga bang mabash o sadyang may permit talaga ang pwesto ni Neneng B? Sa isang banda, totoo namang siya ay nakaukupa sa pampublikong sidewalk. Apektado ang daloy ng tao. Maaring maging hadlang ito sa seguridad o kalinisan. Ngunit sa kabila nito, marami rin ang naniniwalang malaki ang naiaambag ni Neneng B sa komunidad. Hindi siya basta vendor lang. Siya ay isang kwento ng pagsusumikap ng isang batang estudyante na handang tumulong sa magulang upang makaahon sa kahirapan. Nagtitinda po kami para po mabuhay, hindi po para magpasikat sa inyo. Nagtitinda po ako para po umasenso. Gusto lang po namin mabuhay sa araw-araw. Napasikat niya ang kanyang produkto. Hindi siya nanlilimos, hindi siya nagnanakaw, tapat siya sa trabaho, at may malasakit sa kanyang mga suki. Marami ang nananawagan, huwag siyang alisin, bagkus ay ilipat sa isang mas ligtas at legal na pwesto. Hindi dapat siya ituring na kalaban ng kaayusan, kundi bahagi ng solusyon. Dahil kung tutuusin, mas maayos pa ang pwesto ni Neneng B kaysa sa ibang vendor. Malinis, maayos ang pila, may disiplina, at higit sa lahat may malasakit sa lungsod. Ang kwento ni Neneng B ay hindi lang kwento ng isang vendor. Isa itong representasyon ng libo-libong Pilipinong ang tanging hangad ay maitaguyod ang sarili sa marangal na paraan. Kaya't sa mga pagbabagong ginagawa sa lungsod, sana'y hindi lang basura ang makita natin. Sana'y makita rin natin ang mga kwentong dapat alagaan, hindi basta tanggalin. Kwento ito ng isang vendor, kwento ito ng Maynila, kwento ito ng bawat Pilipinong lumalaban gamit ang pawis, sipag at tiyaga. Sa kabila ng mga pagbabago at paglilinis sa lungsod, hindi dapat ituring na kalaban o hadlang ang mga vendors. Sila ay bahagi ng buhay at kulay ng Maynila, mga taong nagsusumikap para sa kanilang pamilya at komunidad. Hindi lang sila basta nagtitinda, sila ang nagbibigay ng buhay sa mga kanto, nagdadala ng pag-asa sa mga araw-araw na naghahanap buhay. Solusyon,
Magtulungan ang pamahalaan at mga vendors para makahanap ng tamang pwesto, isang ligtas, maayos, at legal na lugar kung saan makakapagtrabaho sila nang hindi nakakaabala sa kalinisan at daloy ng tao. Dapat may sapat na suporta tulad ng training, seguridad, at tamang infrastruktura para mapanatili ang kalinisan habang nabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na umasenso. Kaya ang hamon sa ating lahat, maging bahagi tayo ng solusyon, respetuhin, tulungan, at bigyan ng pagkakataon ang mga vendors na umunlad nang hindi nawawala ang kaayusan ng lungsod. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makatulong at makaalam. Gusto ko rin marinig ang inyong mga opinyon. Mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang tingin niyo sa clearing operations at sa istorya ni Neneng B. At syempre, para sa iba pang kwento ng totoong buhay, mag-subscribe sa aming blog o channel para lagi kang updated.